sa video na to ni Tining Maisog, sigurado matutumbok ho natin kung sino nga ba ang punot dulol sa lahat ng kabalbalan na nangyayari na to sa ating bansa. At dito rin ho pala sa video na to, nakurekta na ho tayo, wala nang maraming cheche-bureche, ika nga, kaguluhan dyan sa Duterte Street, pasadahan ho natin na mabilisan. Ika nga, kung inyong napansin mga kababayan, di ho natin pinakikialaman. Kaya ang mga kaguluhan na yan. Kaso na may mainstream media na tayo I mean tayo, mga taga-suporta ni Tatay Digong. Kasi itong mga ganitong klaseng kaganapan, hindi lang ho yan refleksyon ng mga taga-suporta na nagpupunta sa The Hague, Netherlands. Pati ho yung mga nasa Pilipinas, pagka ikaw naturingan Duterte supporter, ano ba yan? Ang gugulo nyo naman, di ba? Wala ho tayong kinakapyang grupo dito. Hindi ho natin kinakapyan to si Attorney Harry Roque o yung mga nagkurutan, nagsabunutan dyan ha. Gusto lang ho nating ang point 2 natin dito, sana naman kung maliit na bagay na lang, hindi na para i-post pa sa social media, mag-live at ipakita sa sandabukan na tao na ganyan ang nangyayari sa hanay ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang naman ang atin dito. Pero kung gusto nilang magsibakan, magbartan, wala nang problema. Pero mas mainam sana yan kung sino makakapagpauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ang bida, di ba? Ganun lang naman yung mga kababayan. Okay, sige, mag-away-away na. Pero ang makakapagpauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya ang bida. Heto, rekta ho tayo dito sa Duterte Street bago ho tayo dumako. Dito kay Tining Maisog. Pasadahan muna natin ang mabilisan ito. Ito. Game. Thank you. Ay, babay pa atang nangyari dyan. May picture. Tawa. Ayan. Mary. Yan si yan Mary. yung kapatid ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Lakayan ko nga para talagang solidong ang Ayan Bye. Lagay ko lang dito. Bye po, bye-bye. Yan. Kapatid ni Tatay Digong yun. Hindi pa nagpipicture si Sir. Alive ka ba? Oh. Uy. Naku. Ano na nangyayari? Nakakagulo na. Hindi ko na maintindihan. Maayos naman ang usapan nitong si Ma'am Kipi. Ma'am Kipi, kumusta ka na? Shoutout kay nanay nito si Ma'am Kipi ha. Labo yun yung nanay ni Ma'am Kipi. Nay, kumusta na ho kayo ha? Shoutout, mega love shoutout. Nandito ho ang anak nyo. Kausap mo niya ito si Attorney Ma'am Kipi Cho. Ako, ito pinaka-excited kong mami. Kasi nung sexy pa si Ma'am Kipi Cho, nung mga 2000. Kasi parang tumaba siya. Hindi naman, naging chubby lang. Chubby lang, pero maganda pa rin, di ba? Alam mo, nangyari kasi dyan. Ang ganda naman ng usapan nila. Ito pa lang si Ma'am Kifi, bardago lang. Pero pagdating sa personal, siya, yung tipong napaka-civil, yung napaka-bait ng dating, di ba? Pero mabait naman talaga yan. Kaya nakukulitan lang ako sa mga posts niyan. Gusto kong binabasa, gusto kong pinapanood. Idol natin, idol. Okay na, friend. Si Ma'am Kifi, idol ko yan. Hindi, itakan nyo na lang kay Ma'am Kifi yung video. Kaya sa harap na lang ni Ma'am Kifi. Away na to. Sertillo, ayan, Sertillo. Sa dami ho ng gulo na nangyari dyan sa dahil di naman ho tayo hindi na natin para sa usawan yan di ba? Kasi ho yan sana hindi mabiltahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo na lang nasa labas ang nakakakita na sa bagay, hindi na ito, sigurado hindi na malalaman to ni Tatay Digong. Pero para doon sa mga tayo kasi magkakasama tayo di ba? Yung mga Duterte supporter. Tapos yung mga kalaban natin, ito yung pinagpipiestahan nila kasi wala silang maibato sa mga Duterte supporter Ngayon parang binibigyan natin sila ng bala para, uy, kayo nga nag-aaway, di ba?
Pero sa bagay, kung may kanya-kanya naman tayong prinsipyo at paninindigan, kung yung mga nasa iba't ibang grupo dyan, sablay yung prinsipyo at paninindigan ng ibang mga taga-suporta ni Tatay Digong, hindi naman natin sila mapipilit doon sa yung ating pinaniniwalaan. Tayo kasi dito sa PH Update, naniniwala tayo na mag-focus lang tayo doon sa issue. Ano ba po ito mo PH pag pinapanood? Wala lang, para ma-share ko lang sa inyo. Kasi pinapesta na tayo sa sa mainstream media. I mean, pagka tayo kasi, tayong lahat yan, pagka sinabing Duterte supporter, kahit sabihin mo, yung sa party na to, merong agenda, yung sa party na to, merong agenda, yung sa party na to. Pagka kayo ay taga-suporta ni Tatay Digong, kahit ano pang sabihin yung agenda, grupo, paksyon, o ano pa man, ang tingin sa atin na lahat ng hindi sumusuporta kay Tatay Digong, DDS, di ba? Wala lang. Kasi marang maklaro ba? Kasi ang nangyari is nandito kami, hindi ko sila inaway. I don't even know him. Ano ba hawak ni Sir Tio? Ano ba hawak ni Sir Tio? Parang gusto yan ice cream. Pumunta siya dyan siya. Sa inyo. Even thank him sa bravery Lahat niya. tayo. Okay. We were shocked. Group kami kasi group kami ng Congress. But this is also my opinion. Then who are you? So who are you? Who are you? I'm Uy! Digong. Nandiyan si Senator Senator. Kasi pangalan nakalimutan ko na. Basta, senatorial candidate natin yan. Si Senator, nasa dulo na nasa dulo ng ilong ko Lambino. Attorney Raul Lambino. Tama, si Attorney Raul Who are Lambino. you? I am dead. No one even knows you. I know that. Oh, my Pero ako naman kasi yung issue ko sa akin is why I didn't say that I called. Pero kasi, Who are you again? Dan. Isang Tio. Pasalita mo na, Tio. O ako ba sa Pinoy? that we raised the issue. Kaya nga sabi ko sa'yo, Nabibideo pa mga photo nila. There's already a division Okay. So, ang nangyayari dito, ito lang yung basa ko Ito yung mga grupo din na nag-aaway-away noong mga nakaraang panahon na kung saan ito yung siguro yung mga nasa kabilang kampo tapos yung sa kabilang kampo. Because I wanted to make sure. Okay. Hello, ginakulbaan man pa si Miman. Ano man ikaw bumat? Shout out dito sa nanay nito si Ma'am Kipi. Nay, kumusta na ho kayo? Sana balang araw mamit ko ho kayo. Nakakakaba kayo. I never used that as an issue. Pati ako madam, kinakabahan na ako. I was not part of it. Si Sir. Yan. Ayun si Ma'am Kipi, napakalumanay niya. Gusto ko yung hair ni Ma'am Kipi. Yung mga ganyang buhok ang, yung mga gusto ko. Correct or not? Exactly. Welcome. We ask you now. Gusto mo ba ng photo? Parang hostility to us. Parang maganda naman ang usapan nila ito, ni Atty. Harry. Bakit ka nagpa-post ng mga gano'n? When you only want them about to show our unwavering naman support, parang ganyan. What's the motivation? Well, to be honest, Parang parang malamig na sa dahig, no? Parang malamig na, no? it's a message. Mainit lang ulo ng mga tao. Malamig ang lugar, mainit ang ulo. Yan ang problema. Grabe, nakita natin yung mga season sa dahig, no? Nakita natin nung panahon na dinala dyan si Tatay Digong, nung panahon na yun, malamig. Tapos nag-summer na. Ngayon, pabalik na yung lamig. Anak ng toko. Hindi pa. Dapat talaga makalaya na si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa lalong madaling panahon. Tara! Yung mga paksyon-paksyon na dito. PH, sino bang mo dyan? Sino bang kanino ka ba paksyon na mas naniniwala sa mga yan? Doon sa paksyon na makakapagpalaya, makakapagpauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa kanyang detention center. Doon ako. Siya panalo. Doon sa paksyon na sila ang panalo. Kung sino man makapagpauwi kay Tatay Digong, sila ang bida. Ay, talaga naman. Kahit kaisa-isang 10 pisong pera ko, ibibigay ko pa sa kanila. Ililibre ko pa talaga. Oh. Ma'am Kipi, mega love shoutout sa mama mo. What an argument. Very elementary. Kailangan ba ito? Kay Sir?
I did not post it. He posted it without my permission. It's a private conversation. That's why it's already posted. Parang sarap ng ice cream. Bukas mga JDS, nag-away-away sa ano, sister. Gutom ako ah. Diba? Hinalita mo ng maayos nung Siguro panoorin mo natin yung ibang mga post ng mga nandito sa Dahig. Pagkatapos ng video na to, makibalita ho tayo sa kanila kung ano nga ba ang totoong nangyari, ha? Dito kasi parang hindi na malinaw kung malabo yung audio, nakita na lang ho natin nagsuguran, nagbalyahan, di ba? Bakit kayo maalis? Maalis na sila yung mga bisito. Sakit ba kayo? Ha? Bakit sa toilet? Sa gilid ng toilet? Doon palabas. Bago lang mga nagsipunta. Forward, my friend, forward. Oh my God, you guys don't have the best debaters in town. No, that's not what I'm saying. I'm asking you, is this the main cause why we're here? Should we be divided over futility? Ay, nag-uusap pa rin itong si Ma'am Kipi at itong si Tony Happy. To make the story short. What kind of messaging are we showing everybody Yan. if we are not united? Palakpakan natin itong si Atty. Raul Lambino. Ay, mali. Hindi Atty. Raul Lambino to eh. Si Atty. Raul Lambino nag-aalaga ng baka eh. Atty. JB Hinlo. Sorry. Atty. JB, sorry. Atty. JB Hinlo. Lambino ba nasabi ko kanina? Ay, sorry. Atty. JB Hinlo. Correct. Correct. Tama yung sinabi ni Atty. All of you Hinlo. are our friends. I understand that is saying that I could have put Sorry po, sorry. Parang anyway, wala na akong magagawa eh. It's done. Parang people already hate on each other. All over the world come here and be united. Then I personally request this. So please, even if we have personal opinions against another person, let's be more patient and keep it to ourselves. Yung tao nakakulong doon na sa Naririnig ko si Ma'am Kipi Chu. Yun lang ang boss na gusto kong marinig ngayong oras na ito. walang sala. So please, let us sacrifice our personal feelings. No? Tama. Let us sacrifice our personal feelings. Pero hindi mga tunay na Duterte supporter. Dapat talagang banatan yung mga yan. Yung mga nagpapanggap lamang. Yung mga sumasali sa hanay na merong agenda. Di ba? Tayo naniniwala tayo dapat pulbusin yung mga yan. For all, Attorney Roque is here. Mahirap rin sitwasyon ni Attorney Roque. Yeah. Malayo sa pamilya. No? So, intindihin rin natin si Attorney Roque. Nobody is perfect. Si Sir lagi binabanatan nyo. Ng lahat. Let's respect each other. Kung talagang hindi natin. So, this is a dress code. Okay? I hope that after this, there is hope. Yung iba sa amin, sa Duterte 10, takot makisali dito kasi baka madamay raw. Damay ng buong Duterte. Ibig sabihin pala na alam nila yung nangyayaring kaguluhan sa mga hanay ng mga taga-suporta ni Tatay ko. Aray ko. Please, let's sacrifice our personal. Pero in fairness, marami akong nababasa sa social media na lang talaga, focus lang sila sa issue. Tipong wala silang sinasalihang paksyon, basta sila mga sagat sa Duterte lang. Pero kasi ako naiintindihan ko rin yung mga talagang sumisibak ng mga yung tipong kung meron silang alam na hindi natin nalalaman, nasa sa kanila yun. Pero ako, personally, di ko alam kung ano yung mga nalalaman nilang mga kabalbalan ng ibang mga
mga supporter o yung mga sinasabing ng DDS sila. Kaya talagang ang bibigat ng mga birada nila sa sa mga anyway, tapusin na natin to, punta na tayo doon sa sa isa't isa, di ba? Ito dito tayo doon sa Sibakan Sports na tayo. Humba ang Tayo galing. mababaw. Yung umba. Baguhin natin yan. We have bigger fights. So, Huwag niyong gawing okay. issue. Di naman kailangan. Nako, yung umba pala yun. Magkaibigan Yung Tony Rocky kasi. Sinisisad eh. Malay ko bang favorite niya yung humba, di ba? Yap is watching. Hindi, yan. Si Atty. Roque, tama naman yung sinabi ni nasa Banyaga siyang lugar. Tapos, di ba, dami niyang kinaharap na problema sa Pilipinas. Ay, nako. Are you gonna fix this thing today? Hello? Hindi. Wala kasi akong kasalanan sa kanila. Bakit nila ako inaaway? Inaaway nila itong si Sir Tio Moreno. Siguro nagkaroon ng parinigan o kung ano pa man. Ngayon, bisita dyan sila, Sir Tio. Siguro pinaparinggan. Ngayon, parang siguro, ayaw ko tabas ng pananalita mo, brad, ha? Parang ganun ang nangyari. Parang ganun, di natin alam, ha? mas ang Pilipinas, kailangan natin. Yan na. Sandali Ayun, ito. Hoy! Yan na. Ayun na. Yung si Alvin. May tumakbo. Nako, yari. Ayun na nga mga kababayan, to make the story short, nagkatulakan at nagkatumaan. Yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Yan ang pinapalabas nila sa mainstream media. Yan ang pinagpepestahan ngayon ng mga trolls, mga Pinklawan, Dilawan, Talyanista, Ensaymada. Lahat po sila. Kahit iba dyan, siguro hindi naman Duterte supporter. Yung iba, talagang nakikisosyo lang dyan. Pero dahil mayroong nangyaring ganyang kaguluhan at ang mahirap pa ho nito, baka hindi naman talaga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung ibang promotor o yung mga nakikipagsagutan, hindi natin alam, wala tayo dyan. Kumbaga kung ano lang nakikita natin dyan, kaya hindi natin ninusga. Wala naman tayong insider sa grupo nito at sa ibang magkabilang grupo. Wala ho talaga tayong insider. Sa totoo lang. Ito real talk, wala nang nagsasabi sa atin kung ano nangyayari dyan. Wala ho nagsasabi. Kung meron, sasabihin ko naman ho sa inyo. Promise yan. Ito, rekta ho tayo kay Maisog. Ano lang. Ang atin lang naman dito, sana focus lang tayo dito kay Martin Romualdez dahil si Martin Romualdez talagang kahit si Vice President Sara Duterte, narinig nyo ho yung messaging niya sa last speech niya, talagang ang focus talaga kay Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez, siya yung anay na sumisira sa sambayan ng Pilipino. Rekta ho tayo dito kay Maisog. Game! Is again, Monday, September 29, 2025. Ikulong si Martin Romualdez. Ikulong si Martin Romualdez. Yan na po yung lagyan natin ng tamang konteksto. Ano ho? Kagaya po nung aking pagsama sa inyo kaninang pananghalian, basag na po yung glass ceiling. Yung napaka-delicate na glass ceiling na pinaka-iingat-ingatan ng marami niyang kabaro at kapwa-tulisan sa gobyerno at kapwa-tulisan niya sa mababang kapulungan at siguro sa Senado. Magaling yan. Yung pinaka next election talagang mag-all out ako dito kay Atty. Vic. Sana tumakbo ha, kasi nakita ho natin prinsipyo niyan, paninindigan, talagang maisog. Kita nyo naman mga kababayan. I mean, yung mga ibang senatorial candidate natin nung nagdaang eleksyon, yan si Atty. Jimmy Bondoc. Yan kasi yan, talagang yung mga panahon na to talagang nagsasalita pa rin ho sila. Pero yung mga kandidato, hindi lang doon sa hanay natin, tila bagang nanahimik na daw. Yun ang ba nababasa natin. Pero yung mga nagsasalita ngayong mayroong mga maiinit na issue at talagang pinaglalaban nila yung kapakanan ng mga kababayan natin, saludo para dito sa mga senatorial candidate natin na to nung nagdaang eleksyon. Palakpakan natin. Sarap lang tignan na sarap lang sa pakiramdam na hindi porket natalo, natapos na eleksyon, na hindi na natin sila kasama sa laban. Parang naalala ko tuloy yung tanong ko kay Atty. Vic Rodriguez dati na kung sakali bang worst case scenario, talo, makakasama pa namin ho kayo sa laban na to. Sa mga nangyayaring kakurakutan, kabalbutan sa ating bansa.
Ayan o, hindi na wika nga. Ayan na si Atty. Vic. Di ba? Wala ka nang dapat na ipaliwanag, PH. Nagtanong ka pa, ika nga. Ano ba yan? Sino? Tapos na ano ba yan? O, dito tayo, Atty. Ingat-ingatan nila. Basag na po yung pula. Tumagos na kay Martin Romualdez. Hindi na maiiwasan yung pilit nilang iniiwasan. Yung mabanggit paulit-ulit sa pananagutan at kinalaman ni dating Speaker Martin Romualdez sa malawakang kurakutan, talamak na nakawan at garapalang pagnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Sinisingil na po si Martin Romualdez ng kanyang pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan. Kagaya po ng lagi ko sinasabi, para kayo ay hindi magkamali sa larangan ng public service, always side with the Filipino people. Always side with the Constitution. Always work for the upholding, defending, and respect for our Constitution. Yung effort po, however huge, gargantuan yung effort man ninyo, labis-labis ang pera, nasa laulain ang ating saligang batas. Tatandaan po ninyo, pati sa lahat na magtatangka, there is more permanence in our Constitution than the very temporary office or term or of office that you are enjoying. Kayo po ay may termino. Kung meron pong isang karakteristik ang saligang batas ng kahit na anong bansa, yan po yung karakteristik o yung degree of permanence. Hindi po ito basta-basta malulusaw dahil lamang sa kapritsyo ng iisang tao, ng iilang pamilya o iilang angkan. Ito po nagsimula ang problema ng Marcos Jr. administration sa pamumuno ng magpinsan na si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Hindi na po maiiwasan. Basag na po yung very fragile, very delicate, very, very thin glass ceiling. Tumagos na po kay Martin Romualdez. Kanina ay nagbigay na ng kanyang pahayag, maanghang na pahayag si dating Senate President Chis Escudero. Sarsuela at script at pambubudol ni Tambaloslos labanan. Essentially, yan ang konteksto ng naging privileged speech ni former Senate President Chis Escudero. Magbalik tanaw tayo, just a few weeks ago, 2 months ago I think to be exact, habang ginagawa yung tamang direksyong pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ng dati nitong chairman na si Senador Dante Marcoleta. Habang dinidinig, may nagkudita na sa Senado, meron ng change of leadership pagka po sila nag-plenary na. At hindi alam ni Senador Dante Marcoleta na papalitan na rin pati siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ho yung nag-trigger? Ano po yung naging dahilan? Ito po yung nung nag-testify na yung mag-asawang Diskaya na itinuturo si Saldico at si Martin Romualdez bilang beneficiary nung tongpats, nung patong, nung 25%, 30% na komisyon o rebate or cashback pagdating po sa flood control programs. Ano pa ang nangyari doon? Pinangalanan ni mag-asawang Diskaya yung hindi bababa sa 17 kongresista. Diba? Andiyan pinangalanan eh. Kanina binanggit uli ni Senador Chis Escudero yung pangalan ng isang dating kongresista ng Quezon City. Na as per Mr. Diskaya, ito raw po yung palagi ang nagbabanggit sa pangalan ni Martin Romualdez na kabahagi doon sa tatanggapin niyang pera mula sa Diskaya Couple. In short, pumapapil pa itong bagman at kolektor. 17 po yung binanggit na kongresista. Hanapin ko lang po mamaya sa aking notes. 17 yan. At nung nag-plenary session na ho, tinanggal si former Senate President Chis Escudero. Pinalitan din si Senador Dante Marcoleta. Diba? So dito natin makikita na talagang merong
organized and concerted effort na huwag pasiritin ang agos ng korupsyon papunta kay Martin Romualdez. Tila bawal banggitin ang kanyang pangalan sa lahat ng pagdinig. Tila bawal banggitin ang kanyang pangalan sa kahit na anong interview. Kaya mamaya ho ay mag-newscast na yung mga mainstream media. Dito na lang ho kayo. Titingnan lang naman ninyo kung anong spin na naman nila eh. Baka mamaya dyan sa headline ng mga mainstream media, ang masama bigla si Senador Dante Marcoleta at saka si Senador Chis Escudero. Baka hindi banggitin na talagang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez bilang isa sa ulo ng pugita, yung pugita ng flood control funds corruption. Isa sa ulo ng pugita na patuloy na sumasakal sa ating pambansang budget. Ulit-ulit ko rin sinasabi, the Alpha and the Omega, hindi po ito yung construction firm ng mag-asawang Diskaya, kundi the Alpha and the Omega, yung simulat katapusan ng pagnanakaw at korupsyon sa ating bansa, nakaugat po iyan sa ating taunang budget. So binanggit po ni Chis Escudero, huwag tayong sumakay, huwag tayong magpabudol sa sarswela at script ni Martin Romualdez. At malinaw po dyan, naglahad din siya na mas malaki pa ho yung budget na inilaan sa Flood Control Department or Department of Flood Control kesa sa regular department, yung Department of Agriculture. Kaya wag din ho tayo magpapabudol na sinasabing priority ng Marcos Jr. administration ay palaguin ang agrikultura, ang sektor ng agrikultura, ang pagsasaka, ang pagtatanim, ang pangingisda. Hindi ho. Hinigop nila yung pondo instead of putting it where it matters the most, the Department of Agriculture, to provide us food security. Sadly, hindi po ako fan ng food security. Bakit? Bata pa ho ako, food security na. Hindi na po tayo graduate sa terminong food security. Dapat po kung ginamit yung pera nating mga Pilipino, really to address yung ating food security, we should be talking now of food sovereignty. Talagang may laya na tayo sa kagutuman. Ngayon no, meron pa rin tayong food insecurity. Dekada na po ang tinakbo nito. Food insecurity pa rin. Ang pangako, food security pa rin. Dapat po food sovereignty na. Higit na mas mataas na antas ng seguridad, yung food sovereignty. Yung food security, tayo lang. Kaya nating pakainin at hindi magutom ang ating populasyon kung ano man ang mangyari, kagaya ng COVID. Pero yung food sovereignty, kaya na po natin magpakain ng mga kapitbahay. Pwede tayong magbenta ng bigas, magbenta ng mga livelihood natin, magbenta ng mga livestock natin, magbenta ng mga isda. Pero hindi ho tayo umabot doon eh. Nandun pa rin tayo, napako po tayo sa food insecurity. Why? Ninanakaw ang pera natin. Ano? So mahalaga ito na pinag-uusapan natin. Sinabi rin ni Chis Escudero, naging tapat daw siya at totoo sa kay Bongbong Marcos. Ang sabi niya, sinabi ko ang tapat at totoo kay Pangulong Marcos. Sabi po ito, wika po ito ni Chis Escudero. Yung anong nangyayari sa budget. Therefore, kaya mahalaga na ni-note ko ito, ibig sabihin, mulat po ang kaisipan ni Bongbong Marcos sa anomalyang nagaganap sa ating taunang budget. Bakit? Nasa record na po ng Senado yan. Hindi po pwedeng itanggi at marami pong nanonood kanina. Binang sinabi ko ang tapat at totoo sa kanya referring to BBM. Sinabi niya na kung paano sinasalaula ang taunang budget ng tandem ni Martin Romualdez at Saldico. Anong ginawa ng Bongbong Marcos? Wala. So ano ibig sabihin nun? Kasabwat ka din. Kasabwat. Hindi pwede na sasabihin mong hindi mo alam, kagaya ng ginagawang paghuhugas kamay ngayon, alam niya eh, sino nagpatotoo? Dating former Senate President. Sinabi sa kanyang pahayag kanina sa floor ng Senado na sinabi niya ang tapat at totoo sa kanya. Sa kanya referring to Bongbong Marcos. Alam ni Bongbong Marcos ang nangyayari sa ating taunang budget. And yet, he signs the proposed or the General Appropriations Bill
for the last 3 years. Hindi niya pwedeng sabihin, hindi niya nalalaman. Maganda rin yung naging revelasyon ni Senador Chis Escudero na talagang inabuso at ginamit, at ito raw ay pinatotohanan din ng isa niyang kapwa niya mambabatas, si Congressman Toby Tiangco, na ginamit po yung pondo ng Pilipinas para obligahin ang pagpirma ng mga kongresista sa huwad at unconstitutional at illegal at invalid na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ginamit po yung 4-letter release. Sinabi ni Chis Escudero na ito'y pinangako na i-release agad, kung hindi sila mabibigyan ng pondo. This was days leading to the opening of the national campaign. Wala pa po yung local. Pero makikita natin the motivation of those who signed. The motivation of those who signed, pera. Yung mga kongresista, pera. Pera ang motibasyon nila sa pagpirma, kanya nga po kalokohang nabasa nila yung impeachment complaint. Ang problema ring isa, yung chairman ng COMELEC, bahagi po ng aparato ni Martin Romualdez. Sinabi rin ito ni former Senate President Chis Escudero. Kaya siya nakakaharap ngayon sa isang kaso, yung kanyang campaign contributor noong 2022, dahil brinaso, tinakot ang COMELEC na kung hindi ko aprubahan, pahirapan ko kayo sa budget. Maaring nangyari yan, pero hindi lang din yun yung dahilan. Yung chairman po ng COMELEC na si George Garcia, willingly, kasabwat po iyan Ang dami na pong pagpapatunay. Paanong naupo yung asawa ni Martin Romualdez? Yung Yeda. Malinaw po sa ating saligang batas. Saligang batas na po ito. Hindi pwedeng mas mataas ang COMELEC. Lalong hindi pwedeng mas mataas ang chairman ng COMELEC na si George Garcia sa ating saligang batas. Ulitin ko dito nagsimula ang problema ni Bongbong Marcos. Dahil nakinig siya na sasalaulain nila ang ating saligang batas gamit ang Peking People's Initiative, nagka-windang-windang na ang kanyang administrasyon. Ganon din dito sa COMELEC. Paanong nakaupo yung asawa ni Martin Romualdez? Malinaw sa ating saligang batas na walang sino man, kahit ano pa ranggo mo, ano pa posisyon mo na elected ka, walang sino man ang pwedeng manilbihan ng more than 3 consecutive terms. Tapos na po yung 3 consecutive terms nung Yeda. Pang-4th niya na po ngayon. And yet pinayagan ni George Garcia. Kasali po ang COMELEC talaga sa aparato ni Martin Romualdez. Pangalawa, yung kongresista ng Maynila, si Benny Abante. Paanong naupo si Benny Abante? Malinaw din po ang jurisprudence ng Korte Suprema. Ang jurisprudence ang sinasabi, yung wreath of victory cannot be awarded to a repudiated loser. Sa Tagalog po, yung pagpapatunay po ng tagumpay o yung bulaklak ng tagumpay ay hindi mo maaaring isabit sa liig ng isang sertipikadong talunan. Talo po yung Benny Abante. Any which way you look at it, for the sake of discussion na na-disqualify or disqualified sadya, yung kanyang kalaban, hindi po pwedeng i-award dahil nagbotohan po sa Maynila At ayaw na po ng mga taga-Maynila yung distrito ni Benny Abante kay Benny Abante. So dito makikita natin, willingly accomplice po si George Garcia ng COMELEC. Ipatawag din dapat yung mga napangalanan doon sa affidavit ni Diskaya. 48 million pesos per maleta, delivered yung 35 sa bahay ni Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Forbes Park, Makati. 35 na maleta, nagkakahalagang 48 million. Ang halaga po nito ay higit kumulang 1.7 billion pesos. Isang delivery lamang, hindi lamang po sa nasaksihan. Siya mismo nag-delivery. Ang nag-deliver, si Master Sergeant
Orly Gutesa. Gutesa. Orly Gutesa, paulit-ulit pong binabanggit. Mga kababayan, proteksyonan din po natin in whatever way we can si Master Sergeant Orly Gutesa. Siya na po ang object ng demolition and perhaps I will not be surprised kung may physical threat or harm. Dahil tama ho yung tinuran kanina nung salita ni Senate President Jesus Escudero. Siya lang naman ang hindi nakinabang sa flood control anomaly, hindi nakinabang sa flood control funds, hindi na umasikmura nung Marine. Mararangal po ang ating mga sundalo hindi na po masikmura. Kanya siya ay nag-decide na lumabas ako at sabihin ko yung aking nalalaman. Bakit? Dahil naawa siya sa kanyang sarili, sa kanyang mga katropa, sa kanilang pamilya, taga-bit-bit po sila Taga-bit-bit po sila ng mga mali-malitang nakaw na yaman. Nakakapagod po yun. Emotionally, psychologically, physically, nakakapagod po magbuhat ng mga maleta ang laman ay nakaw na yaman. Tapos, kagaya nga ho lagi ko sinasabi, di ba? Tayo'y nananawagan sa mga kagaya ni Sergeant Orly Gutesa, kanyang mga kasamahan, at yung mga iba pa na nasa aktibong serbisyo na nagsisilbing security detail, hindi lamang ni Martin Romualdez at ni Saldico, kung hindi nung mga nakakaparehas po nila na kongresista, na senador, o mambabatas, o membro ng executive department. Huwag nyo na pong protektahan yung mga nagnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Maawa po kayo sa inyong sarili, maawa po kayo sa inyong pamilya. Tayo pong mga Pilipino, hindi po tayo magnanakaw. Hindi tayo magnanakaw. Paglaban natin ang ating bansa, ipaglaban natin ang mga kabataang Pilipino, ipaglaban ninyo yung inyong pamilya, yung inyong mga mahal sa buhay at higit sa lahat, mamuhay ng may dignidad at dangal. Di baling sakto lang yung ating kinikita, basta't galing sa malinis at marangal na pamamaraan. Huwag ho kayo magpagamit. Ulitin ko, hindi tayo mapapagod. Yung ating mga miyembro ng Armed Forces of the People, kayo po'y nagbubuwis ng buhay. Huwag tayong magpagamit sa mga nabubuhay sa nakaw na buwis. Huwag ho tayong magpagamit. At binanggit din kanina ni eto malaking hamon kanina. Sinabi pa ulit-ulit ni former Senate President Jesus Escudero, siya hindi takot kay Martin Romualdez. Tinatanong niya, tila yung mga kasamahan niya, ilang kasamahan niya sa Senado, tikom ang bibig at hindi man lang mabanggit yung Martin Romualdez sa pagdinig. Hindi mabanggit yung Saldico sa pagdinig. Hindi mabanggit yung Christopher Co sa pagdinig. Dahil hindi ba yung linahad ni BBM, 15 yung top contractors. Naiwan na lang po si Diskaya Copol at saka yung Santos, yung nagwi-withdraw ng 450-470 million pesos in one day sa land bank. Wala po yan. Yung mga dilawan dyan, yung mga pinklawan sa Senado, hindi po mabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, hindi po mabanggit ang pangalan ni Saldico, kahit nga yung kapatid ni Saldico, yung nagmamay-ari ng Highton Construction and Development Corporation, yung SunWest and Development Corporation. Kaninang tanghali, nung tayo po ay nagsama-sama, ang akin nung pakiusap sa inyo, mag-ingay kayo, huwag tayong pumayag na mabusalan ng katotohanan at basta-bastang itigil ang pagdinig na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Ulitin ko, parang sirang plaka uli. Dahil lalabanan natin yung propaganda machine ng gobyerno, talagang linilihis ang katotohanan. Ayaw nilang mabanggit si Martin, hindi na maawat Ngayon, lalo pong mag-o-overheat ang propaganda machine ng gobyerno, ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit? Kumakatok na po sa pintuan ng Malacanang itong malawakang korupsyon. Tagos na po kay Martin Tagos na po kay Martin. Kaya unang hinulog si Saldico. Saldico, laganap na po sa social media sites ngayon, ay nagbitiw na bilang kongresista. Hindi po lang
nag-leave, nagbitiw na po, nagpahayag na, sumulat na, ginawa ng opisyal na siya po ay nagbitiw na bilang miyembro ng Kongreso at bilang kinatawan ng Ako Bicol. Yung Ako Bicol ho, kasi kinikwento ni Marine Sergeant Orly Gutesa, 46 na maleta ang inakyat sa kanyang tahanan sa Horizon condominium. Pagbaba, 35 na lang. So yung Ako Bicol, ano rin pala ito si Saldi, Ako Bukol din ito. Hindi niya tinalam kung alam ni Martin na binukulan siya ng 11 maleta o sadyang bukulan lang ang laban nila. Siya paulit natin sinabi ito in the past. It's just a matter of time. Mag-aaway-away yan. Bakit? Hindi naman no prinsipyo at paninindigan ang kanilang pinagsama-samahan. Pera lang po iyan. At pag perang punot dulo ng inyong samahan, pera din ho ang inyong pag-aawayan. Eto na nga. Nag-aaway-away na sila. Tama yun, Jedjet Arcega, Ako Bukol Party List. Ano? So, pagkatapos po noon, ay sinigundahan po ito ni Senador Dante Marcoleta. And kanina po, pagkatapos ng kanyang napakatapang na privilege speech, I took the chance and liberty na imensahe po yung aking kaibigan, si Senador Dante Marcoleta. Sabi ko sa kanya, kudos to a very powerful and courageous speech. Mabuhay ka, Senador Dante. And he immediately replied and acknowledged yung aking pong pagbati sa kanya. And sincerely, atin din pong ingatan at protektahan yung mga katulad ni Senador Dante Marcoleta who's been consistent in being with us in this war on corruption. Saludo, Pinagkakaisahan, sinubukan, unang linulusaw, yung testimonya nung Orly Gutesa, binubutas yung mali daw po yung pagnotaryo, inaatake, wala po. Malinaw na po yun sa ating pagdiskurso kaninang tanghali, kasama kayo. Malinaw din po na ipinaliwanag ni Senador Dante Marcoleta, non-issue po yung pag-withdraw nung si Pechi, si Attorney Pechi, anong pangalan nito ni Pechi? Attorney Pechi Espesa. Attorney Pechi Espesa. Ito po yung notary public. Si Attorney Pechi po pala, daig pa ang 7-Eleven. Dahil po natatanging notaryo publiko po ito. Yung mga hindi po natutulog, pagka kailangan nyo ng 24/7 na notary public, magtungo po kayo sa address nito ni Attorney Pechi. Pangalan nito? Espesa. Basta itong Attorney Pechi. 24/7 po. Daig po nito ang 7-Eleven. 24/7 po bukas ito. At nag-aantay ng kahit na sinong katok para lang magpanotaryo. Akalain mo 24/7 ang notary niya? Sino naman ang magpapanotaryo ng 3:00 ng madaling araw? Hindi ba? Wala namang korteng nangangailangan ng 3 a.m. na notaryado yung iyong dokumento. Kaya naman siguro mag-intay nun ng office hours. Pero katangi-tangi, itong Attorney Pechi na nag-withdraw at nagtanggi ng kanyang signature pero nandoon lahat. Simple nga ho yan eh. Letter produce, yung registered din po kasi yun eh, yung selyo ba? Yung selyo, kung ano yung inisyong selyo sa kanya, matitrace po yun eh. Yung selyo, ipasurrender din po yung kanyang notarial book, nandun po lahat yun. Nandoon lahat yung pagnotaryo niya para malaman na talagang nagsisinungaling ito. Ano ho? So ang sinabi rin ni Senador Dante Marcoleta, I agree. Pasalamatan po natin si Master Sergeant Orly Gutesa. Dahil sa aking pananaw mga kababayan, si Sergeant Orly Gutesa is the great disruptor. Dinisrupt niya yung seemingly, although obvious naman, pero yung seemingly, and they're forcing it na maging seamless yung script ng administrasyon. Na wag idamay, wag mabanggit si Martin Romualdez. Wag mabanggit, wag tatagos sa Malacanang. Tumagos na po kay Martin eh. Na-break na po yung glass ceiling, yung very fragile, very delicate, at very thin glass ceiling. Nalaglag na po unang-una si Zaldico. Pinipilit nilang i-contain hanggang kay Zaldico. Hindi na po maaari sapagkat
yung hindi nakinabang sa flood control funds anomaly, yung hindi nakinabang sa ghost flood control programs, at hindi nakinabang sa pondo ng gobyerno sa ngalan po ng isang maisog na dating Marine soldier, Mr. Orly Gutesa, itinuro si Martin Romualdez. So basag na po yung layer nila hanggang kay Martin. Bakit sila ngayon natataranta na? Kumakatok na po sa pintuan na sa hagdan na po ng Malacanang ang corruption issue ito. Budol din po yung pinipilit ng propaganda at machinery ng gobyerno. Naiiwas si Bongbong Marcos dahil daw siya ang nagbunyag nito. Mali. 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 As Mali. early as January 27 of 2025, nagsampa na po kami ng kaso. January 27, 2025, 4:25 p.m., nagsampa na po kami ng kaso ng 3rd District Congressman ng Davao City na si Congressman Sid Ungab ng kaso sa Korte Suprema kasama ang ibang mga kilalang abogado na base sa Quezon City Trial Lawyers League. Nagsampa na po kami ng kaso upang questionin at ipawalang bisa ang illegal, invalid, immoral, unconstitutional 2025 national budget. So ito ay bahagi ng isang script. Tama po. Resibo po ito. Andyan po, lapit ko. Nakastamp po yan. Tinatanggi at ang sinasabi, papakita pa tayo ng resibo na wala daw pong blanco doon sa kanilang re-review. Kasi po nag-review sila, di ba? Paulit-ulitin, lagi tayo may resibo. Yan, nagre-review ko no. Yung executive department, nandyan si Bongbong Marcos, nandyan si Amina Pangandama, nandyan po sila lahat. At nagpahayag pa siya nung January 30, 3 days so after kami mag-file. Anong sinabi niya? Binasa niya ang each and every page ng 4,057 pages of the General Appropriations Act. Binasa niya, isa-isa, 4,057 pages binasa niya. At wala daw siyang nakita na anumang anomalya rito. Hindi po natigil sa Pangulo. Sinigundahan po yan ng kanyang executive secretary. January 30 din, that this meticulous line-by-line scrutiny. Ang tindi, di ba? Line by line. Kada guhit, binasa. Yung pre-enactment check. Wala daw talagang discrepancy doon sa mga amounts na appropriated. Okay. Kaya importante, yung pamagat po natin, doon na po talaga yung iniiwasan nila, yan na rin ho ang nagiging sigaw ngayon ng maraming Pilipino. Hindi na maaawat ito. Maraming salamat, Sergeant Orly Gutesa. Sinimulan mo. Nagsalita na si Senador Chis Escudero kanina. Sinigundahan ito ni Senador Dante Marcoleta. Hindi na pumaawat. Ang kinakailangan lang ho natin, mas maging mapagmasid tayo, huwag nating hayaan ng blue ribbon sa pamumuno ng chairman nito na si Senador Ping Lacson na itigil basta-basta o bigla ang ginagawang pagdinig. Huwag ho tayong papayag dahil ang dami pang mga pangalang naglabasan at marami pang mga kapwa security detail katulad ni Orly Gutesa ang maglalabasan at magbibigay ng kanilang positive testimony na sila ay naatasan din na maghakot ng basura ng pera na nakalagay sa mamahaling maleta at inihatid sa bahay ng ilang ulit ni Martin Romualdez diyan sa 42 McKinley Road, Forbes Park, Makati, at yung kanyang bahay sa Aguado. Ano ho? Ito na ho yung payback time na hinihingi ng mga mamamayang Pilipino. Hindi ho maaaring maloko nyo ang mga Pilipino. Unang-una, sa dami ho ng kopya ng government documents, in government transaction, mabubulilyaso ho kayo eh. Hindi nyo mapeperpekto yung pagtatakip ninyo ng inyong krimen o yung pagsasalaula ninyo ng pera ng taong bayan. Pangalawa, maaari na halos lahat, may mangilan-ngilan, pero halos lahat ng mainstream media nakopong na po nila eh. Hawak na po nila eh. Subalit, salamat at nandito na po tayo
sa age of internet o yung digital age, hindi na po kayang awatin ang paglalahad ng katotohanan dahil may social media.